namin sa inyo ang special episode ng V-Exclusives Boto Masino 2016. Makikilala natin ngayon ng isa sa mga kandidato sa pagka-auditor. Siya ay isang third-year Human Resource Development Management student sa College of Commerce and Business Administration. Siya ay nanilbihan bilang auditor ng CBASC at namuno sa mga proyekto tulad ng Veritas, the Financial Audit and Transparency Week at ang Commerce Week 2015 Sports Fest. Tumatakbo sa ilalim ng Lakas Tomasino Coalition, narito si Romulo Terrado III mula sa College of Commerce and Business Administration. Magandang araw, Ro. Magandang araw din. Ngayong araw, meron kaming ilang katanungan sa iyo at meron ka lamang 2 minuto upang sagutin ang bawat tanong. Handa ka na ba? Handa na po. Bilang auditor, paano mo masisiguro ang financial transparency sa loob ng Central Student Council at anong mga konkretong hakbang ang iyong gagawin? Ayun, bilang auditor ng Central Student Council, ang pinaka-naisip ko na plano para ma-promote ang financial transparency is through my project, which is Financial Audit and Transparency Week. Actually, nasimulan ko na siya sa commerce, sa college ko, and nakita ko na successful talaga siya. Kaya ang gusto kong mangyari is may iangat yung project na yun, hindi lang sa commerce, kundi sa buong university na. Kasi nakita ko na nag-benefit talaga dun yung students. So, para ma-promote yung transparency and para maging aware and involve yung students dun sa, para malaman nila kung saan ba talaga napupunta yung pera nila. Kaya ako siya iaangat sa Central Student Council, yung Financial Audit and Transparency Week. Tapos yung way to promote transparency, yung concrete plan ko is, syempre first is to, sa first meeting ng Central Board, kakausapin ko lahat ng presidents ng college para makuha na yung commitment nila para dun sa event na yun. Since isa lang naman ang goal ng Student Council is to promote the rights of the students and to fight for the rights of the student. And then nga, isa sa mga karapatan ng estudyante ay malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo ng inaambag nila sa konseho. Hindi maikakaila ang issue ng nawawalang pondo sa mga lokal na konseho. Kung ikaw ay mahahalal, anong mga konkretong hakbang ang gagawin mo para maiwasan ito? If ever nga na ma-elect ako, I'll make sure na magkakaroon ng proper coordination with the CSC Treasurer. Pero given that situation, syempre ang unang mangyayari is kakausapin ko yung mga persons na involved. Syempre kailangan ako muna mag-investigate since I'm an independent officer of the Central Student Council. So after nun, kakausapin ko naman yung OSA kasi kailangan ng third party for proper investigation and due process. Sa iyong palagay, saan dapat ilaan ng CSC ang pinakamalaking bahagi ng pondo nito at bakit? Bakit? I mean, sa lahat ng projects actually, kasi malaki ang pondo ng Central Student Council and ang kailangan lang talaga is magkaroon ng financial management and proper allocation of funds. So yun sa akin, ipaprioritize ko lahat ng projects since naniniwala ako na ako and the CSC Treasurer will work together as a team para mas may utilize yung fund and para hindi lang mag-prioritize ng isang project, kundi lahat ng project. Ang kailangan lang talaga is financial management and proper allocation. Paano mo mahihikayat ang mga Tomasino na bigyang halaga ang financial transparency? Mayroon ka bang proyektong nakalaan para dito? Ayun, para makita ng mga estudyante yung halaga na malaman nila kung saan napupunta yung pera nila. Siyempre, una papasok dun yung proper promotion. Since para ma-reach nga yung students, tapos sasabihin namin dun na kung bakit dapat talaga nila malaman kung saan napupunta yung pera nila. Since hindi naman biro yung 12 pesos per student na napupunta sa Central Student Council and pag inad mo siya sa, or pag multiply mo siya sa 42,000 Tomasians, sobrang laking pera nun. So dapat talaga sila maging aware dun. And yun nga, meron akong project na Financial Audit and Transparency Week. Doon makikita ng mga estudyante, hindi lang yung paggastos ng Central Student Council, pati na rin ng lahat ng local student council. Because I believe na ang mga estudyante ay may karapatan talagang malaman kung saan napupunta ang pera nila. Kung sakaling hindi ka manalo sa darating na halalan, paano mo ipagpapatuloy ang paglilingkod sa mga Tomasians? Kung hindi nga ako papalarin na manalo, ang mangyayari is mag-a-apply ako for Central Student Council na maging Executive Coordinator sa Auditor or sa Treasurer since sa tingin ko, kaya ko pa rin gawin dun yung advocacy ko which is financial transparency and accountability. And syempre, kakausapin ko yung magiging EB ko if ever nga hindi ako mananalo.
i-convince ko siya na kailangan talaga ng estudyante yung project ko, which is Financial Audit and Transparency Week. Ngayon naman, bibigyan natin ng pagkakataon ang mga Tomasino na magtanong sa iyo sa pamamagitan ng Tom's Week. Ito ang katanungan para sa iyo. Ang question na to, i-address ko para sa future audit. Paano namin malalaman kung yung mga receipts na nire-record nyo ay talagang ginamit dun sa event na yun? As an auditor, isa talaga sa mga trabahong alamin yung proper allocation ng pera ng Central Student Council. So yun sa akin, paano mo malalaman kung yung resibo ba ay nagamit talaga dun sa mismong project or event na yun? Siyempre, katulad ng nagawa ko sa CBAS, yung auditing system ko na hindi lang ako yung auditor na mag-aantay ng liquidation report. Ako na mismo yung magte-take part sa team treasurer sa lahat ng expenses na ginagawa nila para ako mismo nakikita ko kung paano lumalabas and kung paano nila ginagamit yung pera. Para pagdating sa akin ng liquidation report, alam ko na talaga yung mga bagay na pinag-alatan nila and kung saan talaga napunta yung pera. So yun sa akin, kumbaga nagkaroon ako dun ng double check na dun pa lang mismo sa paggastos, nakikita ko na siya mismo, and then yung liquidation report, yun nga magkakaroon ng checking siya and auditing. So yun sa akin, sobrang reliable nung auditing system na nagawa ko sa Commerce. Since sa buong stay ko sa Commerce is walang nangyaring issue or walang nagkaroon ng issue about sa pera. Magtungo naman tayo sa huling bahagi ng ating programa, ang Fast Talk. Magbibigay kami ng 3 issue sa loob ng universidad at sasagot ka lamang ng yes or no sa loob ng 5 seconds. Handa ka na ba? Handa na. Student protests inside UST. No. Tuition increase. No. Hair policy. Yes. Maraming salamat, Ron. Tomasino, patuloy mong kilatisin ang mga kandidato dahil sa boto mo nagsisimula ang pagbabago. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita. Bisitahin ang aming website at social media accounts. Ito po si Alex Peralta para sa V-Exclusives Boto Masino 2016.